Ito po yung natira ko sa aking mixture na hindi nagkasya sa aking steamer, kaya niluto ko po ito sa ating oven. Golden brown po yung ibabaw, pero puting-puti po yung loob nito. At dito sa ating cupcake liner, ito po yung niluto po natin sa ating steamer. Mga ga, ay subukan po ninyo ating recipe na ito. Pwede talaga natin itong pang negosyo. Kaya tara, umpisahan na natin. So dito gagamit lang po tayo ng cake flour, ay pwede naman dito yung all-purpose, pero mga ga, ay recommend ko talaga sa inyo na maganda talaga gamitin dito yung cake flour po natin sa ating recipe na ito. 2 in 1 half cup ang kailangan natin dito na cake flour at 1 in 1 half tablespoon ng ating baking powder at 1 teaspoon ng iodized salt. Maglagay lang po tayo dito ng half cup ng ating white sugar at 1 cup ng ating tubig, half tablespoon ng vanilla at maglagay tayo dito ng 3/4 cup na mantika. Kahit ano lang yung brand ng mantika ang pwede nating gamitin dito mga ga. Ako nga pa gumawa ako nito. Kung ano lang po yung available ko dito, yun lang po yung nilagay ko dito. At i-mix lang po talaga natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients hanggang sa wala na yung mga trace of flour ay okay na po yan mga ga. Ito na po yung ating mixture. Itabi lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng ating mirang. So dito sa ating mirang, meron po tayo ditong 7 pieces ng egg white from medium eggs. At maglagay lang po tayo ng half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar mga ga, pwede tayong gumamit dito ng half teaspoon ng white vinegar. At batihin lang po natin ng nasa medium speed lang yung ating hand mixer. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white, ay ilagay na po natin ng pautay-utay yung ating 1 cup na white sugar. At pag naubos na po nating nailagay lahat yung ating sugar, ay i-transfer na po natin sa pinaka-high speed po yung volume po ng ating hand mixer. Nagpalit lang po ako dyan mga ga ng ating attachment. Ito na po yung consistency ng ating mirang mga ga. Matibay na po siya or stiff peak na. Kailangan po yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg white ay kailangan po talaga na dry, hindi basa at lalong hindi po ito mamantika. Para maganda talagang alsa ng ating mirang at madali po natin itong mapatibay. At i-fold na po natin dito sa ating butter. At huwag lang po nating ibuhos lahat agad yung ating mirang dito sa ating butter. Bali, hatiin lang po natin ito sa 3 batch. Bali, kumuha lang po ako dyan ng kaunti and then mix ko po yan. At nang na-mix na po yung ating first batch, ay magkuha naman tayo ulit at mix naman natin yung ating second batch at pagkatapos, ay ilagay na po natin yung natira nating mirang. At pagkatapos mga ga, ay padandahan lang po natin itong i-cut and fold hanggang sa mag-will combine na po yung ating pinaka-cake butter at yung ating mirang. At yung ating mixture ay wag lang po natin itong ma-overmix ha. Pag nakikita po natin na nag-will combine na wala na po tayong makikita na cake butter, ay tama ho na ho yan mga ga. Wag na po nating ma-overmix. And then, transfer lang po natin sa ating icing bag at gumamit lang po ako dito ng 2 ounce ng cupcake liner. At iwan ko ba mga ga, nagkaubusan po dito ng salted egg, yung maalat na itlog ay wala po tayo niyan, kaya gumamit lang po ako dito ng itlog po na puti. Naglaga lang po ako ng itlog. Kung meron kayong mga salted egg mga ga, ay pwede talaga itong ilagay dito kasi masarap talaga yung salted egg na ilagay natin dito. Yung aking nilagang itlog ay hiniwa ko lang po yan ng mga maliliit lang talaga yan mga ga. At gumamit lang po ako dito ng ordinary cheese lang. At isa lang na po natin ito agad mga ga. Kailangan po ay agad-agad na po natin itong isa lang at kailangan ay kumulo na po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isa lang. At lutuin lang po natin ito ng mga 15 minutes sa katamtaman lang na apoy ng ating kalan. At kailangan po ay huwag lang po natin itong ma-overcook ha. Pagkalipas ng 15 minutes ay i-check po ninyo talaga. Kailangan talaga na hindi ito ma-overcook para hindi maging pudding or hindi matigas yung ating puto. At may natira po ako na kunti lang na mixture kaya nilagay ko po ito sa maliit lang na cake pan. At ito ay lutuin po natin sa ating oven. Naubusan na po ako ng cheese kaya ito 2 maliit lang po yung nilagay ko na cheese. At kailangan ay isa lang na po natin yan agad sa ating oven at kailangan mainit po yung ating oven bago natin isa lang kapag lulutuin po natin ito sa ating oven. At ito na yung ating lutong steamer. Ayan mga ga, napakaputi at ang lambot po niyan ha.
At ito naman yung niluto po natin sa ating oven. Niluto ko po ito sa 170 degrees Celsius for 25 minutes. Puting-puti po yung loob nito mga langga at napakalambot din po. Sana masubukan po ninyo yung ating recipe na ito mga ga kasi pwede talaga natin itong pagkakitaan. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video recipe. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat. Bye-bye.